sa mga videos na ina-upload ko dito sa ating channel. So, thank you po sa lahat ng support po ninyo at sana po wag po kayo magsawang magbigay po ng inyo pong support sa paraan po ng panonood po sa mga video. So, thank you po sa inyo talaga. At gusto ko rin magpasalamat sa mga katulad ko nandito lang din sa Pilipinas. So, thank you po sa patuloy niyo pong panonood din at salamat po sa mga patuloy na nagko-comment, nagla-like at saka nag-share. Sana po patuloy niyo pong gawin po yun. So, napakalaking tulong po nito sa akin. At dun naman po sa mga nag-iibang dimensyon, tag-iibang mundo, kung meron man na nanonood sa akin ngayon, thank you po. Sana po nasa mabuti rin kayong kalagayan. Okay guys, so ayan. So before anything else, so naulit ko na sabi ko na naman before anything else. Anyway, eto na po. Okay, so meron na po tayo noong shirt. Okay, so nakuha ko na po siya mula po dun sa nag-print. Ayan, ito po ang itsura niya. Ayan po, ayan. Nakikita niyo po ba? Anyway, natin nakikita niyo naman na maayos eh. Ayan po. So maganda po yung tela, maganda po yung design, yung pagkakagawa nitong pagkaka-print. Okay, so sobrang nagustuhan ko po talaga. So dahil nga po nagustuhan ko na, so go na po talaga. Pwede na po kayo mag order po ng mga shirts ninyo if you're so inclined. Go ahead and fill out the form down below. Yung po mga nag-reach out sa akin before, mag-reach out na po ako sa inyo in a few days para tanungin po kung interesado pa rin po kayong kumuha po ng shirt na to. So, ayun po, pwede rin po kayo mag-order po ng kid size, okay? Kung gusto niyo pong mag-order para sa mga anak ninyo, you can go ahead and do that. Sabihin nyo lang po dun sa comment section or parang special request, okay? Pwede rin po na mag-request kung gusto niyo na magpalagay po ng pangalan sa likod. Ito kasi hindi ko pinalagyan since ayoko naman yung malaman ng mga ibang tao na pagsuot-suot ko nito kung anong pangalan ko kung hindi ko naman sila kakilala. Okay, mamaya magulat na lang ako, may tumatawag sa akin na Clark, eh hindi ko naman sila pala kilala, yung pala nabasa lang yung nasa likod ko. Anyway, pero kung gusto niyo pong gawin yun, okay lang naman. Pero ayun po, sabi po kasi sa akin, yung may nagsabi rin kasi na mas gusto nila, mas malaki daw yung design. Okay, tinanong ko dun sa nag-print, medyo mas mahal po kapag ganun po yung mas malaki po yung design. Kasi eto na po talaga yung pinakasagad, sagad na po. Magdadagdag pa po kapag pinalakihan pa po natin to. So, yun. I don't advise it. Pero kung willing po kayo mag-shell out, so added po kasi yun. Hindi po siya dun sa 400. Na initial na price po nitong shirt na to. Ayun po, okay, and then gusto ko rin sana ipakita sa inyo yung pong limited edition. Okay, ito siya, yung limited edition na shirt. Isusuot ko po ito sa susunod kasi po magkakaroon po kami ng team building and bala kong magbasa doon ng kwento, or rather doon ko gagawin siguro yung intro and then ito yung isusuotin ko, pero ito po yung itsura niya. Ayan, ang ganda po, diba? So yan, yung po mga 10 mga subscribers po na makakapag-refer po ng pinakamarami, okay? So sila po yung magkakaroon po ng ganitong klaseng shirt. So ipapadala po natin. So sa tulong po ni Sak, okay, magkakaroon po kayo ng ganito pong shirt, okay? So please, sorry, yan, inuubo pa rin ako. So please, punta po kayo dun sa video, yung pong sa tungkol dun sa aswang, yung ginayuman ng aswang. Sabihin nyo po yung mga kaibigan po ninyo na pumunta po dun sa video na yon and then mag-comment po yung pangalan ninyo, brought me here. For example, Clark brought me here. Para po malaman ko na kayo yung nag-refer sa kanya. And then kapag dumating po yung 10,000 na po ng subscribers, ayan. So maaari po kayo manalo po ng ganito. And depende po, baka dagdagan ko pa yung price. So yun. Ayan po. So ang cute po niya. Sobrang ganda po. Okay. So creepy but beautiful, I think. Okay, so yan po muna sa ngayon. Hindi ko na muna, masyado lang mahaba itong intro, kumbaga. Ayun na naman tayo. Anyway, yung mga napili ko pong kwentong ibahagi po sa inyo sa ngayon, yung una, tungkol po siya sa isang lalaki na meron po siyang problema actually. So meron po parang nag-i-stalk po sa kanya. Pero kung sino man ito nag-i-stalk sa kanya, malalaman po natin kapag narinig nyo na yung kwento. Dun sa pangalawa naman, medyo similar siya dun sa kwento natin yesterday or last night, tungkol sa isang apartment. Pero sa kanya naman, iba naman yung nangyari. So matutunghayan ninyo kung ano bang meron dun sa apartment na yon. Then yung last naman, ay kwento na galing po sa, matagal na rin nag-share sa atin, si Red, okay? So this time naman, kwento naman niya is about dun sa nangyari sa school kung saan naging substitute teacher pala siya. So hindi natin alam, no? Teacher pala tong si Red. Wala tayong kaalam-alam.
Anyway, sabi ko nga masyado na mahaba tong intro na to. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Ako nga pala si Leo Meldadag. Palagi kong sinusubaybayan ng Dolls and Spooks. I think it's time para ako naman na mag-share ng kwento. Bata pa lang ako, mga 9 years old, alam kong may kakaiba sa akin. Lumaki ako sa aking lolo at lola sa isang lugar kung saan walang gaanong kapitbahay at lampara lang ang nagsisilbing ilaw sa gabi dahil walang kuryente. In short, bukid po. May isang kakaiba sa akin. Naglalakad ako ng tulog. Minsan, takip silim na, sa hindi ko malamang at may paliwanag na dahilan, nagising akong umiiyak na pala sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Magagabi na at yung lolo't lola ko kanina pa pala naghahanap sa akin. Iniwan lang kasi nila ako para magtanim ng kamoteng kahoy. Nung umuwi na sila, wala na ako sa bahay. Hindi ko rin alam kung paano ako nakapunta sa malaking puno na yon. Basta natatandaan ko lang, may narinig akong malambing na boses na tumatawag sa akin sa aking panaginip. Madilim at gabi na. Mabuti na lang, narinig nila lolo at lola ang aking pag-iyak. Sabay akap agad sa akin at saka inuwi na ako. Hindi lang po isang beses nangyari sa akin yon. Isang araw, nasa tunay kong akong mga magulang, madaling araw na at bigla na lamang akong nagising. Naglulupisay ako at umiiyak. Pakiramdam ko may pumapalo sa akin. Kaya nagmamakaawa ako at ang tanging bukang bibig ko ay, "Wag! Ayaw ko na!" Ang sabi ni Papa, may mga bata daw na tumatawag sa akin na gusto makipaglaro. Katapat lang kasi ng bahay namin, may isa rin malaking puno. "Wag! Lumayo kayo!" sabi ni Papa. Hindi ko talaga alam kung ano ba talagang ibig sabihin nun. Ngayon na 20 years old na ako, madalas na akong makapanaginip ng isang malaking palasyo. Punong-puno ng ginto at may napakahabang gintong tulay. May babae din sa panaginip ko. Mahaba ang suot na puti, matutulis ang tenga at ginturi ng buhok. Siya daw si Adigona. Ang hindi ko lang lubos maisip ay kung bakit palagi akong nakakapanaginip ng ganon at tinatawag niya ako sa pangalang Akiro. Natatakot ako dahil sinabi niya sa akin na sa 21st birthday ko, uuwi na daw ako. Saan naman? Hinihintay na daw nila ako. I tried to tell my parents about that isang araw, pero wala akong sagot na nakukuha mula sa kanila. Iniiba nila palagi ang usapan. Nagsisimula ako na rin napapansin na parang ang linaw na paningin ko sa gabi at sobrang bilis ng mga kilos ko. Isang araw, habang naglalakad ako, nagulat ako dahil yung babae na nasa panaginip ko lang ay nakita ko. As in ng dalawang mata ko. Nag-aaral pa kasi ako at kinailangan kong umalis sa lugar namin at pagsamantalang mamuhay ng malayo sa pamilya. Wala akong halos na kaibigan. Mula elementary ay tampulan na ako ng mga tukso. Aminado akong hanggang ngayon sa kolehiyo, ganun pa din ang nangyayari. Nakasanayan ko na rin yung makita ko siya palagi. Sa pagpunta at uwi galing school at kahit minsan, nasa daanan ko si Adigona. Isang araw, yung classmate kong lalaki, inaasar ako. Tahimik lang naman po ako at hinahayaan ko na lang siya. Nakita kong tumingin sa kanya si Adigona at saka bigla nilang umihip ang napakalakas na hangin. Kahit nasa loob kami ng classroom, yung upuang baka sa loob ng classroom ay bigla na lamang lumutang. Noong mga panahon yun, alam kong si Adigona ang may kagagawan ng mga bagay-bagay na nangyayari. Ang lahat ng kasama ko sa loob ng classroom ay nasisipagtakbuhan palabas. Takot na takot sila sa kanilang mga nasaksihan. Ilang oras pagkatapos nun, pauwi na ako.
Alam ko naglalakad ako, nakasabayan ko yung babaeng ako lang ang nakakakita. Adigona, alam kong ikaw may gawa nung kanina. Sana sa susunod, wag mo nang uulitin yon ha. Hayaan mo na lang. Sanay na rin naman ako sa pang-aasar nila. Sabi ko kay Adigona. Ngumiti lang siya sa akin. Hindi naman nakakatakot si Adigona. In fact, napakaganda niya. May inabot siya sa akin kulay berdeng hiyas. At nung inabot ko, ay tinanong ko kung ano at para saan yun. Bigla na lang naglaho si Adigona at ganun din yung hiyas na kanila lang ay hawak ko. Kung sino man po ang nakakalam, kung pwede, pakipaliwanag naman ang nangyayari sa akin. Natatakot na po ako. Hi Clark, tawagin niyo na lang ako sa pangalan Jay Forts. Gusto ko lang sanang i-share yung ghost experience ko na nangyari way back in 2015. Pinapunta ako ng kuya ko sa kanyang apartment upang manirahan, kasama ang kanyang asawa at ang anak niya na 1 taong gulang. Kakaalis lang kasi na kanyang dating yaya na nagtrabaho sa kanila sa loob ng 1 taon. Ginugulangan na kasi siya nito kaya napilitan sila na paalisin na lamang ito. Nung dumating ako sa bahay, syempre masaya ako dahil makakasama ko na muli ang aking kuya pagkatapos ng 1 taon na hindi pagkikita. Sa unang linggo ko, maayos naman ang lahat. Wala naman nangyayaring kakaiba. Mahimbing akong natutulog sa gabi kasama ang pamangkin ko na gaya ng sabi ko kanina ay 1 taong gulang pa lamang. Hanggang sa isang gabi, sa 2nd linggo ko na pananatili sa bahay ng kuya ko, nangyari ang hindi kanais-nais. Umalis ng sabay ang aking kuya at ang asawa niya ng 6 ng gabi at kadalasan dumarating sila ng 8 o'clock na ng umaga. Since kaalis lang nila sa bahay ng gabing iyon at tulog na ang aking pamangkin sa kanilang kwarto, inayos ko muna yung arrangement ng mga unan niya. Dahil madalas nalalaglag sa higaan ng aking pamangkin, pati sa sahig, naglagay na rin ako ng 2 pang mga unan just in case na mahulog nga siya. Bago ko makalimutan, yung mga unan na binabanggit ko ay mabibigat at hindi kayang buhatin ng 1 taong gulang na bata. Magiging importanteng detalyeng ito mamaya kaya tandaan nyo ito. 10 o'clock na nung nakatulog ako dahil bukod sa pamangkin ko, inisikaso ko na rin ang buong bahay. Nang makatulog na ako, bigla akong nalimpungatan. Nagising ako ng mga 2 a.m. at total gising na ako, tinignan ko muna yung bata. Natigilan ako sa nakita ko. Yung mga una na inayos ko ay iba na ang arrangement. Mula sa malalaking unan na dati ay nasa sahig, noon ay nasa higaan na, hanggang sa mga nakasabog na lalabhan ng aking kuya. At gaya na nasabi ko kanina, malalaki ang mga unan na yon at kaya lang itong buhatin ng isang adult. Yung mga lalabhan na damit, doon ako mas kinilabutan dahil nasa upper deck ito ng double deck na bed. Imposible na inakyat to ng pamangkin ko dahil 1 taong gulang pa lamang siya. 2 a.m. in the morning, malayo pa ang out ng kuya ko sa work niya at ang alam ko, bago matulog, maayos ang buong kwarto mula sa unan hanggang sa lalabhan na maayos pa ang pagkakalagay. Sa sobrang takot ko, pinatulog ko sa sala yung bata katabi ko at niligpit ko ang kalat sa kwarto. Nung dumating na ang kuya ko, hindi ko na binanggit sa kanya ang nangyari nung madaling araw. Itiis kasi siya, pati ang kanyang asawa. Kaya ikwento ko man sa kanila, tiyak na pagtatawanan lang nila ako. Sa ngayon, 3 taon na ako naninirahan dito sa apartment kasama ng kuya ko at yung paranormal experience dito ay bihira na lang mangyari. Patuloy kong pinagdarasal na sana tuluyan ng mawala yung masamang presensya dito sa apartment building na ito.
Salamat sa pagbabasa ng storya ko at I hope na ma-post ito sa page na ito. God bless and more power. Anyong Kuya Clark, nais ko pong magpasalamat sa inyong pagbasa sa aking mga kwento at pati na din po sa mga nakinig. Nandito po ako ulit para mag-share ng aking very own experience na nangyari noong 2011. Gaya po ng nasabi ko dun sa aking nakaraang kwento, ako po ay na-endo or should I say, sadyang nagpa-endo sa mall dahil tinawagan ako ng dati kong professor. Tinatanong niya sa akin kung may work na daw ba ako. Kasi na yung friend daw niya na teacher sa high school ay magli-leave dahil siya ay manganganak. Bali nagpapahanap daw kay Sir Norman ng pwede niyang maging substitute teacher. Maaaring nagtataka kayo kung paano ang isang malokong tao na gaya ko ang tinatanong ng dating professor. Well, ganito po kasi yon. Kahit po maloko po ako nung nag-aaral pa ako, nagkaroon pa din naman po ako ng mga sabit. Hindi po arinolang butas ha, kung hindi medalya. Cum laude po ang inyong lingkod, di lang po halata dahil mas mukha po akong kakosa ng mga natutukhang dati. Iyon na nga po, mabalik tayo sa aking kwento. Sa madaling salita, tinanggap ko ang inalok ni Sir Norman hindi lang po dahil sa kailangan ko ng trabaho, kung hindi, interesado din talaga ako sa mismong school na yon dahil alam kong matatalino talaga ang mga estudyante doon. Pero ito po ay sa atin-ating lamang ha. Noon po nag-entrance exam ako dito para dito ako makapag-aral ng high school ay hindi ako nakapasa. Iyon nga po, kinahapunan, pinag-report ako kaagad ng may-ari ng school. Pinagpasa ako ng resume at na-meet ko na rin naman yung mga sabsaban ko, si Ma'am Edel at ang mga section na i-handle ko. At kinabukasan din, nag-start na nga ako. Nakakapanibago at nakakakaba dahil it's for real na talaga. Ako ay ang nag-iisang teacher na nasa unahan. Di gaya noong inter pa lang ako na may iba pa akong teacher na kasama. Naging maayos naman ang unang araw ko dahil may mga iniwan namang plan at mga activities si Ma'am Edel, ako nga lang ang bahalang mag-execute. Hindi may iiwasang may mga malulokong estudyante pero kahit naman ganon ay may mga respeto sila. Hindi na ako nagtataka dahil halos nasa higher section ang mga handle ko. Madami kasing mga sections doon ang bawat year. Malaki at napakalawak ng sakop ng lupain ng school na yon, Kuya Clark. Dahil preschool to high school ang mga tinuturuan doon at hindi lang iisang section ng bawat baitang. Sa high school nga, ang pinakamarami ay 20 sections, iyong mga first year. Wala pang K-12 noong mga panahong yan. Malawak din ang field at madaming mga matatandang puno sa buong school. Nangyari nakakakilabot na sapian, isang hapon ng Biyernes. Values Education ang subject ko noon sa mismong advising class ni Ma'am Edel. Tahimik sa klase ko dahil meron akong activity na pinapagawa sa kanila. Kaya naman, nagulantang kami ng mga estudyante ko na bigla-bigla ay nakarinig kami ng mga sigawan mula sa katabi naming kwarto. Ma'am Red, ano po nangyari sa kanila? Tanong ng isa sa mga estudyante ko. Sinanyasan ko itong tumahimik at nakinig ako ng mataman sa ingay sa kabila. Nag-uumpisa ng magbulungan ng mga estudyante ko kaya muli ko silang sinaway upang manahimik. Tumayo na rin ako para makiusyoso na makita kong may mga ilang teachers na rin na nagpunta sa kabilang room. Binilinan ko muna yung klase ko na wag silang mag-iingay at tapusin na ang activity dahil pupunta lamang ako saglit sa kabila. Agad kong tinanong si Ma'am Almendras, yung teacher sa kapit-kwarto ko, kung ano bang nangyayari. Ang sabi nito, may estudyante daw na bigla na lamang nangisay sa gitna ng klase.
Sabi ko naman, baka epileptic yung bata. Pero hindi daw dahil wala naman daw history ng pangingisay yung estudyante. Sabi pa ni Ma'am Almendras, kilala daw nito ang batang nangisay dahil mula preschool ay estudyante na daw iyon dito. Hindi ko personal na nakita yung bata dahil saktong labas ko sa room, dinala na yung bata sa clinic. Nasundan pa ng ilang mga pangingisay ng iba't ibang estudyante sa school. Kaya naman lubha na yun ikibinahala ng may-ari ng school. Isang hapon, maagang pinadismiss ang lahat ng klase. Bale half day lang lahat ng mga estudyante. Pero pinaiwan sa school ang lahat ng mga teachers. Gusto ko nang umuwi din ng mga oras na yon dahil sa takot. Ginamit ko na nga yung excuse ng pagiging sub ko pero hindi pa rin ako pinauwi. Hindi ko naman nakita ng live ang mga kisayang naganap sa mga bata pero base sa mga naririnig ko sa mga estudyante ko at sa usapan ng ilang kapwa ko guro, sinapian daw ang mga estudyanteng nangisay. Walang makapagsabi kung ano nga ba ang sumasapi sa mga bata. Meron nagsasabing maligno daw o kapre daw dahil may mga ilang atang puno na pinaputol para matuyuan ang karagdagang kwarto. Meron ding nagsasabing mga demonyo daw. Meron ding kaluluwa daw ng mga hindi matahimik na espiritu. Puro daw, pero wala akong pakialam sa kung ano man ang katotohanan. Dahil sa totoo lang, kahit napakahilig ko sa mga kwento at panoorin na katatakutan, ayoko na ma-involve doon ng personal. Duwag po ako ng numero 1. Iyon, mabalik tayo sa mga gurong pinaiwan ng may-ari. Nasa hall kaming lahat at may pakain si Mayora, yung may-ari. Pinag-lunch kami lahat ng libre. Sa isip ko naman, para kami mga bibitayin noon. Yun nga lang, hindi last supper ang drama namin, kung hindi the last lunch. Yun nga, matapos kumain ng lahat, ay muli kaming tinipon. Wala akong ibang alam sa kung ano ba talaga ang gagawin namin. Basta ang sabi lang ipapabless ang buong school. Pinapila na kami lahat by twos. Kapartner ko yung isang magandang teacher na naging kaklose ko na rin. Binigyan kami ng tig-iisang kandila at pinasindihan sa amin yun. Dinadaan ko na lamang sa biro ang takot ko. Sabi ko kay Ma'am Ayla, yung magandang teacher, mukha kaming mga mag-field trip o di kaya sasama sa prosesyon. Tabariw pa nga akong kumanta ng Ave, Ave, Ave Maria. Panay lamang ang hakikika namin ni Ma'am Ayla. Pero natigil kami nang bigla na lamang bumulagta at nagkikisay yung isang lalaking teacher na nasa malapit lang sa amin. Napayapos ako kay Ma'am Ayla, hindi para mananching okay, kung hindi dahil natakot talaga ako. Agad na dinaluhan ng ilang mga guro yung nangingisay na guro din. Tapos, maya-maya ay nagkakagulo na din sa bandang una dahil pati si Ma'am Almendras daw ay bumulagta na rin at nangingisay. Madami ang mga lalaking teacher na nagtulong-tulong sa pagbuhat sa dalawa para madala sa klinik. Tapos, nung wala na sila Ma'am Almendras, pinagpatuloy na ulit yung pagbibless. Hindi na ako bumitaw kay Ma'am Ayla. Lahat ng classroom at bawat sulok ng school, pati mga puno at mga field, ay biniles ng 3 pare na kinausap ng may-ari. Saktong 6 p.m. nang matapos ang blessing at mass. Nagpahapunan ng may-ari at gabi na talaga kami nakauwi. Good thing, Sabado ko na kinabukasan. After daw mabless yung buong school, hindi na naulit pa yung pangingisay ng mga estudyante. Naging okay na din sila Ma'am Almendras at ang tanungin daw hindi daw nito maalala ang pagkaposes daw nito. Nagtaka pa nga daw kung saan nakuha ang malaki niyang bukol sa likod na kanyang ulo. Hanggang sa bumalik na si Ma'am Edel at umalis na ako. Sunod ko pong ibabahagi sa inyo ay ang mga naikwento po sa akin na mga nakatrabaho ko sa isang tollway.
Salamat po at hanggang dito na lamang po muna. Nagmamahal, Red. Okay, so yun yung tatlong kwento na pili kong basahin for tonight. Yun yung kwento ni Leo Mel, ang kwento ni Jay Forts, at saka ni Red. Okay, so thank you sa inyong tatlo sa pag-share po ng mga kwento ninyo. So sana po ay patuloy pa rin kayong magpadala ng mga kwento nyo sa amin. Sobrang gusto po namin masubaybayan kung ano pa ba yung mga nangyari dun sa lugar na yun, dun kay Leo Mel, kay Jay Forts, at then dito kay Red. So sabi naman ni Red, mag-share pa naman talaga siya ng kwento, pero tungkol naman daw sa toll gate. So interesado kami malaman yung Red. Pero ngayon, let's go ahead and discuss yung mga stories na binanggit nilang lahat. Okay, so start tayo dun kay Leo Mel. So sa kwento niya. Okay, so hindi nyo natatanong, si Leo Mel, naghihingi nga siya, di ba, ng kwento, naghihingi siya ng tulong sa atin para malaman kung ano bang nangyayari sa kanya. Okay, actually, tinanong ko si Rose. Okay, so kung hindi nyo natatanong, si Rose ay isa sa mga, parang marunong din siya sa paranormal eh. Parang katulad siya ng kakayahan ng Kaysak. Pero siya naman, talagang meron siyang experiences, direct contact, doon sa mga engkantado, mga ganyan, mga laman lupa. Okay, nung kinuwento ko nga sa kanya yung nangyari dito kay Leo Mel, sinabi niya na baka daw pinanganak daw nakasabay niya itong si Leo Mel. And then actually tinanong ko rin yung opinion din ni Moy. Okay, so kung hindi niyo kilala si Moy, siya yung isa sa mga renegades dati, yung kasamahan ni Conchita Bonfire. So mayroon din siyang kaalaman sa mga ganitong mga bagay-bagay. According to him, may possibility na itong si Leo Mel ay isang half Encanto. Okay. So, yan. Posible. Posible na half Encanto siya. So, kasi may binigay sa kanya na parang red na hiyas or mutya. No, not red. It's green. Okay. So, yung green na yun, pwede daw na mangyari kapag dumating daw yung kanyang 21st birthday, ipapalunok sa kanya, and then kapag gano'n ang ginawa niya is mapupunta na nga siya doon sa mundo ng mga engkanto. Okay? However, sabi daw ni sabi ni Rose, pag sumama daw siya, ibig sabihin nun is mamamatay yung katawang lupa niya. Kasi syempre, hindi mo maladala yung katawang tao mo doon sa mundo ng mga engkanto. So, I suppose, espiritu mo lang makakarating doon. So, ayun. Okay? So, well, nasabi ko naman to lahat dito kay Leo Mel. So depende na nga sa kanya kung ano ba yung mga decision niya, at mukhang ayaw naman ni Leo Mel na sumama. Ang mga advice sa kanya ni Rose is magdala ng asin at all times, kasi alam niyo naman siguro kung matagal na kayo nakikinig ng mga videos dito sa Dolls and Spooks na isang mahibisang panangga sa mga ganyan, mga elemento, mga tipong mga engkantado, mga engkanto, asin. Ayaw nila ng asin. Okay? So, kung gusto mong layo ang kanila, yun. Okay? Maglagay ka ng asin sa katawan mo, magdala ka palagi ng asin. Isa rin nilabay sa kanya is mag-asawa, pero na medyo mahirap gawin. Hindi ka naman pwede mag-asawa ng ganun-ganun lang. Okay, imagine, kasi 21, magti-21 pa nga lang siya actually. And then, sabi din is umalis siya ng bansa. Okay, medyo mahirap din yun kung wala ka namang ganong kakayahan talaga na tipong mag-abroad. Kubuti sana kung mayaman ka na tipong, okay, pupunta ako ng Japan o pupunta ako ng UK or America, ganyan. So, yun. Isa yun sa mga in-advise dito kay Leo Mel. So, ang matatanong ko lang dito kay Leo Mel is, patuloy pa rin bang nagpaparamdam sa itong si Adigona? Kasi sabi ni Leo Mel, habang kausap ko nga siya nung kinuwento niya to, is nandun nga daw, nagpakita nga daw si Adigona doon sa loob ng kwarto. Okay? So, ayun. Okay, masasabi ko lang doon, sana okay ka lang, Leo Mel. Sana kung ayaw mo talagang sumama, so maging matatag ka. So, panindigan mo talaga na huwag kang sumama sa kanya. Okay, nasabi din pala ni Rose na isa sa mga paraan para daw lubayan ka ng mga ganito is murahin. Ayaw daw kasi ng mga engkanto na yung nagmumura, yung may ingay ng mga tao. So, yun. Okay. So, isa daw yun din yun sa pwede niyang gawin. Kaso nagawa niya na daw at hindi daw effective. Unfortunately. Mukhang hindi basta-basta mapapalis tong engkanto. Pero siguro, well, hindi ko na ma-advise na magmura kayo, no? Parang ang pangit naman kasi sa tao talaga nun. Yung nagmumura na walang katuturan. Or actually, meron bang katuturan na pagmumura? Hindi ko talaga, kasi ako talaga personally, hindi talaga ako palamurang tao. So, I don't know.
Ewan ko dyan sa iba dyan. Ayun, yun lang. So, kung may ma-advise kayo dito kay Leo Mel, kung ano mga pwede niyang gawin, okay, so please, yung seryoso lang sana, yung wala yung kalokohan na kung ano-ano mang gawin, i-advise nyo sa kanya. So, yun, i-comment nyo na lang down below, or sana, masabi nyo kay Leo Mel kung ano yung mga pwede niyang iwasan or gawin para matulungan siya sa problema niya. Again, seryoso lang sana, hindi yung kalokohan, okay? Okay, mapadako naman tayo dun sa second na story, dun sa kwento ni Jay Forts. Okay, dun sa haunted na apartment. Actually, sa kanya kasi is, well, base dun sa sinabi niya is parang isang beses lang nangyari ito. Okay, pero medyo kakaiba, no? Kasi, kunyari, dalawa lang naman sila ng pamangkin niya na nandoon dun sa bahay na yon, sa apartment, and then bigla na lang may nangyaring gano'n na tipong ginulo-gulo yung bahay. Parang poltergeist ang dating sa akin eh. Pero, kung poltergeist man, hindi, bakit kaya isang beses lang to ginawa sa kanya? So, di ba, pag poltergeist, palagi siguro mangyayari, or what? I don't know. Hindi ko masabi. Masasabi ko lang doon, mabuti na lang at hindi naman ganong naging galalas. At yung siguro mga kasama niya sa bahay, yung ate at saka kuya niya, yung kapatid niya, malamang, kung may na-experience man sila, kasi nga atheist sila, maaaring ayaw nilang tanggamin, in denial kumbaga. Ganun naman yata yung mga atheist. Kasi parang gusto nilang patunayan na hindi kami naniniwala dyan sa mga kababalaghan, hindi kami naniniwala sa Diyos, na may devil or whatever, kaya kahit anong makita namin, may explanation yan, kahit hindi ko naman alam ng explanation, basta may explanation yan. Okay, so yun yung mga tao, sa palagay ko, mga tao, okay, quote me on this wala akong pakialam kung may magalit sa akin, pero yung mga ganyan kasi mga tao ay yung mga narrow-minded and close-minded actually, na ayaw i-consider yung mga bagay na hindi talaga matarok ng simpleng isipan nila. Okay? So, para sa akin, maging open-minded tayo sa palahat ng bagay. So, hindi lahat talaga ng bagay na explain ng science. I believe that. Okay? Kasi nang dami ng mga misteryo nangyayari, I don't believe na lahat may explain ng science. Okay? So, ayaw ko, wag kayo makapag-debate sa akin. Basta yun ang paniniwala ko. Kung may iba kayong paniniwala, go. Okay lang yun sa akin, wala naman yung kaso. Basta may sarili-sarili tayong paniniwala, and then sana matuto tayong irespeto yung bawat isa sa mga yun. Okay? So, para lang sa akin mas mabuti na yung maniwala ka sa bagay na hindi ganun kadaling paniwalaan kaysa sa totally i-close mo yung mind mo sa any other kind of possibility. Okay? Yun lang masasabi ko tungkol sa bagay na yun. Okay. Tungkol naman sa kwento ni Red. Okay, matagal na tayo nakakarinig ng ganitong klase mga kwento tuwing Halloween special yata sa Magandang Gabi Bayan noon. I'm sure nanonood kayo noon. Mga katulad ko medyo may mga 90s kids, mga ganyan. Okay, so Magandang Gabi Bayan. Palaging pinapalabas doon yung mga sinapian ng mga sa school. Or actually kahit sa mga ibang mga paranormal, hindi paranormal, yung Mel and Jay, ganyan. Mga sinapian ng yung mga school, yung mga estudyante. Hanggang ngayon may mga nangyayari pa rin na gano'n. Okay, so dito kasi sa kwento ni Red, unfortunately hindi napaliwanag kung bakit biglang mga sinapian itong mga taong ito. Kasi usually, kapag may ganitong pagsapi, may nagbago dun sa lugar. Either may hinukay, may pinutol na puno, may mga dinrain siguro na sapa or whatever. Basta may pagbabagong naganap. Although parang pahapyaw, nasabi na parang may pinutol nga daw na puno, hindi naman daw napaliwanag na mabuti kung ano ba yon. Okay, kung yun na ba talaga yung reason. Kasi parang hindi yata sila tumawag ng spiritista or parang albularyo or what. Parang pinabless lang nila. Pero nag-work naman. Okay, sabi naman ni Red, after na daw na i-bless, ay natigil naman daw yung pagsasapi-sapi. So, I suppose okay na yun, no? Hindi na siguro nila kailangan pang malaman yung dahilan kung hindi naman sila ganun ka-interesado. Ang importante doon, matigil yung pagsasapi kasi syempre nakaka-apekto dun sa pag-aaral ng mga bata. Wala nang gustong pumasok. Sino ba yung gustong pumasok na ganun yung mangyayari sa inyo? Yung parang pwede kang masapian at ayaw mo rin naman siguro makakita ng mga taong sinasapian. Okay, so pero yun, curious lang ako kung ano bang meron. So sana makapagbigay ka sa amin ng more details, Red, kung available man, kung ano ba yung nangyari dun sa school at nagkaroon ng mga ganyan sapi-sapi all of a sudden. Okay. So, ngayon naman, let's go ahead and do the shout out. So, tingnan natin kung sino yung mga
May kulisap na naman. Oh my God, sana wag na maulit yung mga kulisap na yan. Oh my God, okay, sige. Ayan, so babatiin ko lahat po ng nag-comment po dun sa video na in-upload ko nung nakaraan, kahapon. Yung tungkol sa lalaking basag ang mukha, at saka dun sa yung manika sa ilalim ng silong. Sayang, sana talaga makuha ko tong manikang ito. Kaso mukhang malabo na kasi matagal na palang hindi nagpupunta doon si Hana dun sa Cavite. Pero sayang, talagang pag manika guys, hindi ko tatanggihan. Okay, so manika. I love dolls. Okay, so sana matapos to mag-load. Okay, so gusto ko pong magpasalamat at magsabi ng God bless kay Bleeded Heart, kay Chancellor Galisa, okay, Archie Perez, kay Lawas Jomark, okay, kay Adik Sayo, Mick, Andrew Gakutan, Sulaika Di Masingkil, Miss Lia, si Miraflor Arseno, Emski Moto, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Wilson Recto, okay, kay MJ Alminie, okay, Mary Jane Riforgo, Lance Patrick Garrido, Cel Adorna, Sulaika Di Masingkil, Dang Season, Roslyn Pama, okay, Lisel Berame, si Mark Martinez, Marife Caberto, Rihan Pascual, Frederick Jovero, Arlene Laplana, Aris Balilia, Raymond Glover, Aleja Mangantang, Dayan De La Peña, PB Pongyan, Kyle Gaming 123, Hanisel Navero, okay, kay Jennifer Amit, Excella Kiatchon, Marge Velarde, Shalid Andrake, Evelyn Pahinago, kay Celine Altesa, Love Jane, Neil Brian Fugen, okay, kay May de los Reyes, Edrillion Lingan, Melody Dingding, si Meads Del Mar, Brian Doniego, Miles de Guzman, My Secret Files, Brian Atienza, Gail Villarreal, Robin Schwan, okay, Aris Balilia, at naulit na kita, pero hello ulit sa'yo, Jubilin Herao, J. Forts, okay, si MRF Monsayak, Arish Malik, okay, si Lenny Matsudo, Richelle Luces, Rads Tampugaw, Gerson Grison, Samantha Lanistosa, Senever Advogadie, Ronnie Doliete, si Briar Rose, Julie De La Cruz, Tameme, Lou Templique, Mariel Estuesta, Vanessa Greco-Chea, Roxanne May Hovero, Alea Jane Antonio, Adele Twin, Mahaba, Sariwa at Masarap ang Lollipop Ko, Paulo Velarde, Paulo Villaverde. Okay. Si Gail Villarreal, Black Angel, Herna Grace Alejo, Gail Villarreal, Karen Brescia, Arlene Bebs Chongson, Veritina Unday, Macraten Tagalog Horror Stories, Evangeline Atnaber, kay Irene Alquisalas, Cheryl May Cabaron, Herna Grace Alejo, Ryan Domingo, Nalin Villar, Jenica Bradilla, okay, si Maricris Hernandez, ano ba yun? Jeneline Bagayan, June Eric Licera, Almira Mosor, Hailey May, Jalmer de Macuta, si Leo Mel Ladag, okay, and then si Dan Del Rosario. Kay Leo Mel Ladag, ito na po yung kwento mo. So, ayan. So, I hope na napakinggan mo to ngayon. Okay. Ngayon naman po, babasahin ko naman po yung lahat po ng mga nag-comment, or rather, nag-message po sa akin directly, dun po sa messenger po sa Facebook. Okay. So, gusto ko pong sana magsabi ng hi and hello kay Lance Patrick Garrido Canicula, Ann Rochelle Santiago, Mary Giselle Ramos, okay, kay
Jenksky Bermejo, Ariela Maxine, kay Mark Jason Fortuna, okay. Okay, kay Gissy Liz Londres, Michelle Jessie Menreyes, okay. Joanna Yumul, Nalin Villarlam, si Beth Pulido, hi aunt. Thank you pala sa advice mo. Para nakatulong talaga sa akin yung pagmumug ng warm water with salt. Sobrang nakatulong siya. Okay, thank you po. Kay Nightwing Jane, Daisy Lagason, Angel Valdepeñas, and Janiel Kiniko. Okay. And Joe Mark Lawas. Thank you po sa inyo. Ngayon naman po, babatiin ko po yung mga nakikita ko pong nag-comment or may-message po sa akin sa Facebook page. Okay. So, by the way, dalawa na po pala kami na nag-handle po ng Facebook page natin. So, I assigned one of my admins, si Jenksky, na isa po sa mga maghahawak po ng Facebook page po natin. Since, alam niyo naman, medyo po talaga busy kasi may work pa rin po ako. So, kapag ganun po, siya po rin po yung mag-handle po ng Facebook page po natin. So, ang gagawin po niya pa, siya po yung mga mag-set up po ng mga games para may activity po dun sa page. Para po maging active din po yun. Anyway, so gusto ko po magpasalamat po kay Mai Estuesta, Melody Dingding, kay, ayan, Cyril Lady de Maloloy, okay? Hello. Kay Mahal Yox Pansit, Hazel Grace Rosales, Steven Ortega, at gusto sanang medyo nararatal ako. Okay, according kay Steven Ortega, kung maaari daw, sana ay mag-subscribe din po kayo dun sa kanyang channel, which is Steve Slayer. Okay, pa-search na lang po, Steve Slayer. So, ang mga pinapost niya po doon, yung mga gaming, yung mga laro-laro po niya sa online games, okay? So, yung mga larong katulad ng Rules of Survival, Mobile Legends, and Crossfire. So, kung interesado kayo sa mga ganong klaseng mga laro-laro, mag-subscribe po kayo sa kanya, kay Steve Slayer, na may 3 exclamation point. Okay, so yun. So, ayan, Steven. So, sana okay. Sana po marumami pa po yung iyong mga subscribers. Okay. Then, gusto ko din pasalamatan si MJ Jean Balmags, Jocelyn Seropon, Michael Obanyana, okay, Eds Martinez, Michelle, yun nga, Christine Masa, Rowan Garcia, hello sa iyo, Rowan, si Joe Anike, at si John Carl Napoles, at Adrian Phoenix J. Carmona, okay. So, hello sa inyong lahat. Ayan po, so, yun, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-share at nag-like at nag-comment po sa mga video. So, sana po patuloy po natin gawin yun. Last I checked, nasa 5.3 na po tayo. So, to be exact, 5,000. Ilan na ba to? Ayan. Oh my God. Okay, 5,419. Thank you talaga. So, konting-konti na lang, maaari maabot na natin 6,000. Oh my God. So, mga best, please, kapit lang po. Sana po, tulungan niyo po ako na dumami po tayo. So, yun. So, thank you po talaga sa lahat po ng natutulong na po sa akin. Sobrang na-appreciate ko po talaga. So, hayaan niyo po. Lalo ko pa pong pag-iigihin po yung po mga ginagawa ko po dito sa channel. And by the way, nagustuhan niyo po ba yung bago kong intro? Ako po yung gumawa po niyan. So, maraming salamat po kay Bula Lord sa paggawa po niya ng unang intro na ginamit ko po for how many weeks. Okay, pero ito po. So, naisipan ko lang na baguhin lang siya na kaunti. Ayan. So, I hope na nagustuhan niyo po. So, ano po ang mga suggestion yung nagustuhan niyo? Natakot po ba kayo dun sa intro or what? So, yun po kasi yung mga naisip kong ilagay doon, yung mga actual na videos na mga dolls na sabi daw po nila ay sinasapian. So, I hope na nagustuhan po ninyo. Anyway, yun lang po muna sa ngayon. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi,
pupuntahan kita sa bahay mo.